Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber natin pong sasagutin. Ito ay galing po kay Jane Hondonero. Ang kanya pong tanong ay, nagturok daw yung technician 3 days ago kasi po may sipon po yung kanyang mga baboy. Pero hindi po nawala. So kung kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pangagrikultura, mag-subscribe lang kayo sa kanyang YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pamamaraan sa tamang paggamot po ng ating mga alagang baboy. Kapag mayroon pong karamdaman yung ating mga alagang baboy po mga kaibigan, huwag po natin diretsong turukan, huwag po natin diretsong bigyan ng gamot kung hindi pa natin alam kung ano ba yung sanhi ng kanyang karamdaman. Dapat ang unang-una po natin gawin kapag mayroon pong karamdaman ng ating mga alagang baboy, alamin muna natin kung ano bang dahilan ng kanyang kapansanan. Dito po sa ating subscriber po ngayon na ang technician daw ay nagturok po ng gamot dun po sa kanyang alagang baboy kasi meron daw sipon. Pero 3 araw na po nakalipas ay hindi pa rin nawala yung kanyang sipon. Yung sakit kasi ng baboy mga kaibigan, mayroon po yung mga dahilan o mga cause niyan. Mayroon pong mga sanhi ay bacterial, mayroon sanhi po ay viral, mayroon po sanhi na mga protozoal, at saka yung iba po ay mga sanhi po ay mga fungus. Iba-iba pong karamdaman o iba-ibang sakit po ng mga baboy ay iba-iba din po yung gamot natin pong dapat igamot sa kanila. Katulad po ng ang sanhi po ay bakterya. Kapag bakterya po yung sanhi mga kaibigan, ang ating ibigay po sa kanila ay antibacterial medication. Kapag ang sanhi naman po ay virus, ang ating dapat ibigay ay antiviral medication. Kapag ang sanhi naman po ay mga protozoa at saka mga fungus, anti-protozoal at saka anti-fungus po yung ating ibigay para ma-address ng maayos yung sakit na dinaramdam natin mga alagang baboy. Kaya minsan, kapag tayo po ay nagamot natin mga alagang baboy, pero kahit na ilang turok o ilang bigay ng gamot ay hindi pa rin nawawala yung kanilang dinaramdam. Kasi po, hindi po angkop yung gamot doon po sa sanhi ng sakit. Halimbawa, ito po sa ating pong subscriber ngayon, ang kanya pong baboy ay may sipon. Tinurukan ng technician, pero di naman pong sinabi kung ano ba yung tinuturok. Kasi kapag yung tinuturok niyan po ay antibacterial at saka sipon yung sakit ng kanyang baboy, talagang hindi po yan mawawala. Kasi yung sipon po mga kaibigan ay hindi po yan cause ng bakterya. Ang cause po ng sipon ay viral o virus. Kaya kahit naturukan mo pa yan ng antibacterial medication or antibacterial injection, ay hindi rin mawawala yung sipon. Kasi nga, yung sanhi niya ay virus, hindi po bakterya. So ang dapat iturok sa mga baboy na mayroong sipon ay antiviral. Pero yung mga virus po mga kaibigan, pwede na po natin hindi po gamutin. Kasi nabubuhay lang po yung virus sa loob ng katawan nating baboy ng nasa 7 to 10 days, maximum of 14 days. Kasi po yan po ay mamamatay lang at saka mawawala po sa sistema ng ating mga alagang baboy. Kaya kapag mayroong sipon po yung mga alagang baboy nyo mga kaibigan, huwag po kayong mataramta, huwag po kayong mapanik. Painumin nyo lang ng tubig at saka pakainin ng maayos kasi po yung sipon po ay mawawala lang yan doon po sa kanyang sistema. Basta paliguan nyo araw-araw, yung mga alagang baboy nyo, dapat malinis yung kulungan, pinapakain ng maayos, kahit may sipon yan, ay wala po yung problema. Mawawala din po yan kapag mawawala na po yung virus po doon po sa kanyang katawan. Kasi nga, ang sanhi po ng sipon ay hindi po bakterya, kundi virus. Kapag mga virus kasi, dapat yan mayroong mga vaccination para ma-immune yung katawan ng ating mga alagang biik. Pero ang mga magandang immunization doon po sa mga virus mga kaibigan ay habang maliliit pa lang yung ating mga biik ay na-expose na po sila sa mga virus. O habang maliliit pa yung ating mga biik, sila po ay naka-experience ng pag-uubo. Habang maliit pa yung ating mga biik, sila po ay naka-experience ng pagsisipon. Kasi po, habang sila lumalaki at aabot sa panahon na sila po ay nasa grower at saka finisher stage, ay hindi na po sila makakasakit. Kasi po, na-immune na po sila doon habang bata pa sila. Pero, kapag hindi po na-expose yung mga biik nyo habang maliit pa sa mga virus, mataas po yung risk na sila po yung magsisipon, mag-uubo pagdating ng
grower at finisher stage. So ito lang po yung tandaan. Dapat alamin kung ano ang sakit ng inyong mga alaga para yung gamot ay babagay po doon po sa cause o dahilan kung bakit nasa kasakit po yung mga alagang baboy po mga kaibigan. Kung bakterya po ang cause, dapat antibacterial ang iturok. Kung viral po ang cause, dapat antiviral po ang iturok. Kung protozoal po ang cause, anti-protozoal po ang iturok. At saka, kung fungus po ang cause, dapat anti-fungus po yung iturok yung mga kaibigan. Yan po inyong tandaan para magamot ng maayos ang mga sakit po ng ating mga alagang baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.